Magandang gabi muli, mga tagapakinig. Welcome dito sa Romansa Diaries, kung saan ang bawat gabi ay isang pahina ng paglalambing at pag-ibig na mahina, ngunit mainit ang tibok. Ngayong gabi, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Lara at ni Mang Delfin. Sa lilim ng tag-init, ginhawa sa katahimikan, Part 3. Lumipas ang ilang minuto matapos ang gabing maulan. Magaan na ba ang pakiramdam mo, iha? Wika ng matanda na pilit pa din na pinipiling maging mahinahon at hindi mawala sa sarili. Masakit pa po ba ang likod ninyo, iha? Sabi ni Mang Delfin habang may hawak na maliit na bote ng langis na gawa sa niyog at yerba buena. Ngumiti si Lara, bahagyang nakapikit, ramdam ang ginhawa sa balikat. Oo nga, Mang Delfin. Parang gumaan na ang pakiramdam ko. Salamat, oh. Nagdalawang isip si Lara, ngunit binanggit niya ang mga salitang ito. Tapos na po tayo sa likod. Pwede po ba sa harapan naman? Napalunok ng malala ang matanda. Po? Ano po? Wika nito. Kuha po kayo ng tuwalya para may pangtakip po ako sa harapan ng katawan ko, sabi ng babae. Kumuha si Mang Delfin ng tuwalya, ibinigay sa matanda, at maingat na pinahira ng langis ang kanyang palad. Ang amoy ng yerba ay kumalat sa buong sala. Amoy na nakapagpaparelax, amoy ng malinis na lupa pagkatapos ng ulan. Tumihaya ang dalaga at lumantad sa harapan ng matanda ang kabuuan ng katawan nito. Maputi, malusog at talagang nakakabaliw. Alam ng dalaga na sabik na ang matanda. Ngunit dahan-dahan pa din ang kanyang kilos, walang pagmamadali, na lalo pang nagpapasabik sa matandang halos gusto na siya sunggaban. Iha, sigurado po ba kayo sa pinapagawa niyo? Sabi ng matanda, Manong, gusto ko ma-relax at gusto ko ng haplos ng lalaki at kayo ang andito. Ayaw niyo po ba? Sabi ng dalaga, gustong gusto po, matagal ko na po itong pangarap at baka kung ano po ang magawa ko sa inyo pag nagpatuloy po tayo. Basta po sa atin lang ang sikretong ito at ito na po ang una't huli. Malinaw po ba, Manong? Sabi ng magandang dalaga. Tumango na parang maamong alipin ang uugod-ugod na matanda. Kakaibang excitement naman ang nararamdaman ng dalaga na may halong awa sa matanda. Kaya nais niya itong pasayahin at first time niya itong gawin sa sobrang tandang lalaki. Marahang lumapat ang mga kamay ng matanda sa balikat ni Lara. Mainit ang palad, ngunit hindi bastos. Bawat galaw ay mabagal, may tiyaga at malasakit. Napasinghap si Lara, hindi sa gulat kundi sa ginhawang biglang dumaloy mula batok pababa ng likod. Mas magaan po, Mang Delfin, mahinang sabi ni Lara. Huwag mong pilitin, iha, sagot ng matanda. Hayaan mong pawiin ng hangin at langis ang bigat. Habang minamasahe siya, nakapikit si Lara. Sa labas, dumampi ang hangin mula sa bintan at ang ilaw ng lampara ay nagbigay ng malambot na ningning sa paligid. Parang liwanag ng dapit hapon na ayaw matapos. Sa bawat hagod, ramdam ni Lara ang pagtanda ng mga kamay ni Mang Delfin. Magaspang, ngunit may kakaibang init ng karanasan. At sa bawat banayad na pagdiin sa kanyang balikat, parang unti-unting nabubura ang pagod ng katawan at isipan. Sinimula ng masahihin ng matanda ang malulusog na harapan ng dalaga. Marahan, banayad at wala pang dahas. Ngunit sa bawat hagod, nararamdaman na ng dalaga ang gigil. Hindi na niya maidilat ang mata sa sarap na nalalasap. Kagatlabi, buong-buo niya, tinatamasa ang kamay ng matanda na humahagod sa umaapaw niyang hinaharap. Hindi na din mapigilan ng matanda ang nadarama. Agad niyang tinikman ang tuktok ng naglalakihang bundok. Sa kaliwa, sa kanan, sabay at salitan. Ang dating pangarap at puro tingin lang, ngayon ay abot kamay niyang tinatamasa ang kabuuan ng dalaga. Tahimik, ang tanging naririnig ay ang mahina nilang paghinga at ang tunog ng hangin sa mga kurtina. Ang mga palad ni Mang Delfin ay naglaro has bawat sulok ng kanyang harapan. Maingat, parang sinisigurong hindi siya masasaktan.
Lahat ng paggalaw ay may paggalang, ngunit may halong damdaming hindi maipaliwanag. Isang uri ng pagnanais na manatili sa sandali. Pagkaraan ng ilang minuto, binitiwan ni Mang Delfin ang huling hagod at hinayaang huminga ng malalim ang dalaga. Ayan, iha, parang mas magaan ka na. Oo nga po, sagot ni Lara habang nakangiti. Salamat, Mang Delfin. Ang galing niyo pala. Ngumiti rin ang matanda, bahagyang yumuko. At tumama ang matigas na parte ng kanyang pagtao sa pisngi ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling katahimikan. Sa pagitan ng dalawang nilalang, naroon muli ang di maipaliwanag na lambing. Hindi biglaan, hindi mapusok, kundi mabagal at taimtim. Parang musika ng ulan na unti-unting lumalayo. At dito muna nagtatapos ang ating maikling kwento, mga tagapakinig. Isang gabi ng pag-aalaga ng mga kamay na marunong magbigay ginhawa at ng pusong marunong tumanggap ng damdamin. Hanggang sa muli, dito sa Romansa Diaries, ang tahanan ng mga kwentong hinahaplos ng hangin at init ng pag-ibig.